Bungangera ang misis ko. Katotohanan itong alam ng lahat dahil umaga pa lang ay ang boses na niya ang gumigising sa kapitbahay kapag minumura ako at pinapagalitan. Batugan daw ako. Palamunin, inutil, walang silbi, at kahit ano pa. Tama naman kasi siya dahil wala akong trabaho at siya ang kumakayod sa pagtitinda sa umaga pa lamang. Ang hirap naman kasi. Sobra namang ilap sa akin ng trabaho. Magkaroon man ay palad na ng 5 buwan tapos tambay na naman. Mula nang magsaka man kami, siya na ang madalas humanap ng aming kabubuhay. Bayad sa bahay, tubig, ilaw, gastos sa bahay, at pati na sa pag-aaral ng anak namin. So tinitiis ko na lamang ang kanyang pag-aalimura sa akin. Alam kong pagod na rin siya at naaawa ako sa kanya. Natuto lang akong magrebelde at umalma sa kanya noong lumipat kami sa inuupahang bahay. Mura kasi dito kaya iniwan namin ang dati naming tinitirahan. Madalas na ako ang taong bahay. Pag-alis ng misis ko, kasunod na ang 2 naming anak na pawang nag-aaral. Sa bagay sinusulit ko naman ang trabaho sa bahay. Katunayan ako ang umaakor sa paglalaba at paglilinis nito. Ganon din sa pagluluto. Minsan napalingon ako dahil isang sitsit ang tumawag sa aking pansin. Nakita ko ang isang lalaki na kumakaway sa akin mula sa kabilang bakod. Siguro nasa 35 hanggang 40 ang edad nito. Nakangiti siya sa akin. Nakakahiya naman kung susuplahin ko siya. Bago lang kami sa lugar na iyon at ayoko namang sabi na wala akong pakisama. Iniwan ko sandali ang kinukusot kong damit at lumapit sa kanya. Bakit? Tanong ko. Natatawa kasi ako sa iyo. Kalalaki mong tao, ikaw ang naglalabas sa inyo. Tugon ito. Ibig ko sanang mainis dahil sa sinabi niya sa akin. Pero nagtimpi na lamang ako at pinangatwiranan ng ginagawa ko. Okay lang ito kasi misis ko naman ang nagtatrabaho. Kahit na, kaya umaabuso sa iyong asawa mo. Bakit mo alam? Dinig ko ang sinasabi ni Siyo at naaawa ako sa iyo. Kung sa akin niya ginagawa iyan, may kalalagyan siya. Mahal ko ang asawa ko at hindi ko siya kayang saktan. Kaya naman minamaltrato ka na. Under ka pa. Anong gagawin ko? Turuan mo siya ng leksyon. Patunayan mo ikaw ang lalaki at hari ng inyong tahanan. Matagal kaming nag-usap ng lalaking iyon, pero hindi ko man lang naitanong ang kanyang pangalan. Ang alam ko lang ay kapitbahay namin siya at alam niya kung ano ang nagaganap sa loob ng aming tahanan. Nang gabing iyon ay hindi ako pinatulog ng aming pinagsasabi sa akin ng aking kapitbahay. Medyo napagliyab nito ang bagya ang aking kalooban. Kung noon ay hindi ko masyadong binibigyang pansin ang trato sa akin ng aking asawa, ngayon ay parang nagising ako. Nang mga sumunod na araw, talagang sinadya kong hindi na mag-asikaso ng mga gawaing bahay kung saan napo na ito ni Rufina. Huwag mong sabihin na ako pa ang maglalaban ng mga rumrumi nating damit, Elijah. Pasaring na sabi ng asawa ko. Iyan naman talaga ang tungkulin mo Tugon ko. Tungkulin ko? Nakamulagat na sabi ni Rufina. Aba, kailan pa naging bukabularyo mo ang salitang iyan? Nakikita mo ang tungkulin ko. Ang tungkulin na hindi mo ginagawa ay hindi mo nakikita. Malakas na ang boses ni Rufina, kaya lalong nagpanting ang loob ko. Huwag mo akong sinisigawan, alsa boses ko. Higit na nagalit si Rufina sa inasal ko, kaya nagpalitan na kami ng salita. Nang magkausap kami ng aking kapitbahay, halos palakpakan niya ako. Narinig daw niya ang pagsagot ko sa asawa ko at natutuwa siya dahil nagagawa ko ang magpakalalaki. Tama ang ginawa mo. Ayon ito, kulang pa nga ang ginawa mo dahil kung ako ang tinarayan niya, baka nasaktan ko na siya. Baka yun ang hindi ko kayang gawin. Mula nang magsama kami ni Rufina, ay hindi ko nakanti kahit daliri niya sa kamay. Kaya pala lumaki ang ulo. Minsan patikimin mo kahit nakanti at tiyak na magiging maamo siyang tupa sa iyo. Siya nga pala, ano ba ang pangalan mo? Usisa ko. Ako si Elijah. Mike, halika din sa bahay ko para makapag-usap pa tayo ng mabuti. Anyaya niya sa akin. Pumakabila nga ako ng bakod upang pagbigyan si Mike. Sa bahay nakita kong nag-iisa pala siyang nakatira dito. May kasukalan ng bahay at maalikabok. Sa isang mesa na naroon, may nakapatong na bote ng alak. Nagsalin siya sa baso at inalok ako.
Inom ka muna para magising ang mga ugat mo sa katawan. Anito sa akin. Pinagbigyan ko siya. Nilago ko ang alak na idinulot niya kung saan gumuhit ito sa aking lalamunan. Paminsan-minsan, punta ka dito para makapag-usap tayo. Tuturuan kita ng mga pamamaraan para hindi ka andarin ng asawa mo at matakot siya sa'yo. Areglado, Mike. Wala naman akong ginagawa sa bahay. Kaya palagay ko lagi tayong magkaka-one-on-one. Biro ko sa kanya. Napangiti si Mike. Sa tingin ko sa kanya, isa rin siyang problemadong tao. Ayoko nga lang mag-usisa o magtanong. Sa aming pag-uusap ay ang aking mga problema ang lagi naging topic. Para ng mga adviser ko siya na nagbibigay ng payo o solusyon. Malaki ang pinagbago ko mula nang makausap ko si Mike. Feeling ko isa akong tunay na lalaki. Isang hari sa aming tahanan na ang salita ay makapangyarihan. Bagay na mananibagaw si Rufina pero hindi pa rin maawat ang kanyang bunganga. Kung noon ay nakikinig lamang ako, ngayon ay lumalaban ako nang balitaktakan sa kanya. Kaya minsan sa tindi ng init ng aming pagtatalo, munti ko na siyang masuntok pero napigil ko. Sige, ituloy mo. Saktan mo ako at ang makita mong hinahanap mo. Sigaw niya sa akin. Nakontrol ko ang aking sarili. Sa halip, ang bintana ang aking napagbalingan kung saan lumusot ang aking kamao nang masuntok ito. Sinagilahan ng takot ang dalawa naming anak na nag-iyakan na. Maging si Rufina ay medyo nagulat sa aking ginawa. First time sa history ng aming pagsasama, nangyari iyon. Nagkaroon naman ng katahimikan sa bahay namin ng ilang araw dahil mula noon ay hindi na kami nagkikibungan ni Rufina. Iniiwasan na niya akong makausap. Patuloy naman sa kanyang panunuso sa akin ang aking kapitbahay na tila wala nang ibig gawin kundi pang himasukan ang tukbo ng aming buhay mag-asawa. Ako naman ay parang bulag na nakikinig at sinusunod ko kung ano ang sinasabi niya. Obserbahan mo ang asawa mo. Tiyak na may ginagawang milagro iyan. Aniya sa akin. Anong ibig mong sabihin? Sabi mo ay malimig na ang pakikitungo niya sa iyo. Sinyalis iyon na may iba na siyang kinahuhumalingang lalaki. Sa narinig ko, agad umalma ang loob ko. Iyon ang huwag niyang gagawin sa akin. Magkakamatayan kami. Tugon ko. Natawa ang kapitbahay ko. Huwag magawa mo kaya iyon. Kung dudungisan ba niya ang aking pagkalalaki, bakit hindi? Tingnan natin. Nangingiti niyang sabi bago kami hunto sa pag-uusap. Naging mapagmatsyag na nga ako mula noon sa ikinikilos ni Rufina. Kung minsan ay talagang sinusubukan ko siya, maging sa pwesto na kanyang pinagtitindahan sa palengke. Isang suki niya sa pagtitinda, ang labis kong pinagsilosan. Nakikita ko kasi na lagi itong kausap ni Rufina. Kakaiba rin sa tingin ko ang pagngiti nito at pagkagiliw sa lalaking customer. Isang gabi ay sinita ko siya tungkol dito. Nagkaroon kaming muli ng mainitang pagtatalo. Nasampal ko siya for the first time, pero parang tigling lumaban sa akin si Rufina. Nagawa niyang paduguin sa kalmot ng kanyang kuko ang aking pisngi. Mabuti na lamang at dumating ang kapitan ng barangay na tinawag ng dalawa kong anak para kami patigilin sa aming pag-aaway. Pinagayos kami ng aming chairman. Dito ko narinig ang sinabi ni Rufina na nais na niyang makipaghiwalay sa akin. Sinugatan mo, kaniya, talagang matapang palang asawa mo. Naiiling na sabi sa akin ng aking kapitbahay. Pero tama lang na sinampal mo siya. Dapat nga ginulmit mo ng husto para matutong pailalim sa iyo. Gusto na nga niyang makipaghiwalay sa akin. Namilog ang mata ng kausap ko. Napapalata. Meron na nga siyang ipapalit sa iyo kung ganun. Huwag na huwag. May banta sa aking tinig. Bago humantong sa ganun, kumilos ka na Elijah. Anong gagawin ko? Iligpit mo siya. Hindi ko magagawa. Tutulungan kita. Sinulyapan ko ang aking kausap. Inaro kung nagbibiro ito o hindi. Totoo ba ang sinasabi mo? Kaibigan kita. Nagmamalasakit lang ako sa iyo. Tumating ang sandali na talagang hindi na paaawat si Rufina na humiwalay sa akin. Dinala na nito sa aking mga biyanan ng dalawa naming anak at nang bumalik ay ang damit lamang nito ang kukunin para tuluyang umalis. Humarang ako sa pinto. Pinigilan ko siya. Hindi ako makakapayag na dungisan mo ang aking pagkalalaki, Rufina. Matalim na sulyap ang ipinukol ko sa kanya. Huwag mo akong akusahan, Elijah. Hihiwalayan kita
dahil hindi ko na kaya ang ginagawa mo sa akin. Ako na ang naghahanap buhay at may gana ka pang mag-akusa sa akin na hindi ko ginagawa. Sinungaling, galit na sigaw ko. Hindi pagkakabula ang sinabi sa akin ng kaibigan ko. Pinagtataksilan mo ako. Pinipindihan mo ako. Sinong kaibigan ang tinutukoy mo? Wala ka nang pakialam kung sino siya. Pero ang kaibigan ko nagturo sa akin para hindi mo ako maging kaya-kayanan at andar lamang sa'yo. Tama siya. Ako ang lalaki kaya dapat na pumailalim ka sa aking kapangyarihan. Paraanin mo ako. Aalis na ako. Pagpupumilit ni Rufina kung saan, nagtangka siyang lagpasan ako. Nakalabas siya ng pinto, pero nahawakan ko sa braso. Hindi ka aalis, Rufina, sabi ko. Bitawan mo ako. Puot na sigaw niya habang nagpupumiglas. Nasulyapan ko ang kapitbahay kong si Mike. Nakatingin sa amin ni Rufina mula sa kabilang bakod. Huwag kang papayag, Eladio. Sigaw niya sa akin. Itinula ko si Rufina. Bagsak siya sa lupa, pero nagpipilit tumayo. Nilapitan ko siya pero kinagat niya ang kanan kong binti. Napasigaw ako sa sakit. Isang tadya ko ang pumayan lang kay Rufina. Sargo ang dugo sa bibig niya, pero nagpilit siyang gumapang palayo sa akin. Tuluyan mo na siya. Huwag sa akin ni Mike. Iyan lang ang paraan para mapigil mo siyang iwan ka at ipagpalit sa iba. Nagpalinga-linga ako. Isang kaputol na kahoy ang aking nakita sa isang tabi. Dinampot ko ito. Hatawin mo siya sa ulo, Eladio. Patayin mo ang asawa mong taksil. Sigaw ni Mike. Ang tinig na iyon ang paulit na ulit na umaalingaw sa aking pandinig. Itinas ko ang hawak kong 2x2 para hatawin si Rufina na gumagapang nang biglang may humawak sa aking kamay. Yun lang at ang natatandaan ko na lamang ay ang mga nararamdaman kong bumalitis sa akin. Yumakap at pumigil kung saan pakaramdam ko ay pinagsalikupan ako ng napakaraming demonyo. Sa presinto na ng pulis ako natauhan. Kaharap ko ang mga pulis na kinukunan ako ng statement. Inireklamo ako ng asawa ko ng pagmamaltrato. Naroon din ang mga barangay na dumating na siyang nagtulong-tulong na pigilan ako. Bakit binugbog mo ang asawa mo? At tinangka mo pang hatawin sa kahoy? Tanong ng nag-iimbestigang pulis sa akin. Yun ang sabi at utos ng kaibigan ko. Tugon ko, sinong kaibigan? Yung kapitbahay kong si Mike. Napakunot ang noon ng investigating officer. Sa sulsul lang ng kapitbahay mo, papatayin mo ang asawa mo. May nagdududang pasinulyapan ako ng pulis. Dahil naaawa siya sa akin at nagmamalasak. Naniniwala ako sa sinasabi niya. Dahil sa sagot ko, kay Rufina bumaling ang pulis na nagtatanong, Mrs., nagdodroga ba ang mister ninyo? O sisa nito? Umiling ang asawa ko. Hindi po. Umiinom ng alak. Paminsan-minsan po, pero hindi naman siya lasenggo. Kung ganun, matino pala ang isip ng mister ninyo. Sino bang kaibigan niya at kapitbahay daw ninyo ang tinutukoy niya? Wala ho akong alam at nakikita. Tinawag ng pulis ang isang kasama nito at inatasan. Burgos, pakisundo mo nga mga sinasabing kapitbahay nito Mr. ni Mrs. na nagsusulsol sa kanya. Dapat isama na natin siya sa kaso bilang accomplice. Yes, sir. Noon sumabad ang nakakasakop na kapitan sa aming barangay. Sandali lang, Chief, sabi nito sa pulis. Wala yata akong nakikilalang Mike na kapitbahay ng mag-asawang ito doon. Anito, saan ba kamo nakatira ang tanong na iyon? Baling sa akin ng kapitan. Nasa kabilang bakod lamang silang bahay namin. Sabi ko, walang nakatirang tao sa sinasabi mong bahay. Abandonado na ito. May 5 taon na ang nakaraan. Giit ng kapitan. Ikaw, Mrs., may nakikita ka bang tao na nakatira sa bahay na tinutukoy ng mister mo? Wala rin ho. Kasabay ng iling ni Rufina. Imposible. Lagi kaming nagkakausap ni Greg. Pumupunta rin ako sa kanilang bahay para uminom ng alak paminsan-minsan. Pagpupumilit ko. Binigyan ng go signal ng hepe ng sinayang pulis na magtigango sa nasabing bahay para mag-imbestiga. Nang magbalik ito, wala hang tao sa bahay na iyon, hepe. Pagpapatunay ng pulis na inutusan, nabubulok na nga ho ang loob ng bahay at puro agyo. Kahit ano ang igiit ko ay hindi na ako pinaniwalaan ng lahat. Napilitan ng mga pulis na pansamantala kong ipiit sa selda dahil sa akusasyon sa akin ni Rufina. Sa loob ng piitan, nag-iisa ako. Nakadama ako ng lungkot at awa sa aking sarili. Tahimik akong nagbubulay-bulay nang marinig ko ang isang tinig. O bakit ka nagmumukmuk dyan? Huwag kang patalo. Ipaglagan mo ang iyong pagkalalaki.
Anito sa akin. Napamulagat ako. Si Mike ang nakatayo sa harap ng rehas na bakal ng aking selda. Mabuti at pumunta ka dito. Ayaw nila ang kasing maniwala na kapitbahay kita. Sabi ko. Sinulyapan ko ang pulis na natanaw kung nakaupo sa mesa, malapit sa aking selda. Chip, narito na si Mike dinalaw ko. Siya ang sinasabi ko sa inyong kaibigan at kapitbahay ko. Sigaw ko. Tumingin sa akin ang pulis na biglang natawa. Naloloko ka na ba? Wala namang tao sa tabi mo, anito. Nang balingan ko si Mike, wala na nga ito dun. Mistulang na malikmata lamang ako. Ilang araw din ako sa piitan bago ako pinalabas ng hepon ng pulis sa presintong iyon. Inanyayahan niya ako sa pisina niya para makausap. Maswerte ka dahil hindi na itinuloy ng misis mo ang demanda laban sa iyo. Aniya sa akin. Nagkausap kami at sinabi niya ang mga naging problema ninyo. Umiiyak siya at sinabing mahal ka pa rin niya sa kabila ng lahat. Mahal ko rin naman siya, sir. Tugon ko. Kung ganun hindi mo siya dapat sinasaktan. Likas lang kung minsan sa isang babayang palasalita, pero dapat mo sana siyang unawain sa halip na kapuutan. Siya pala ang naghahanap buhay sa inyo. Mapalad ka pa nga dahil dito. Ang responsibilidad mo ay siyang umaako. May papayo kung humingi ka ng tawad sa kanya para kayo magkasundo at mamuhay uli ng sama-sama. Tinanong ko mong lahat ang sinabi sa akin ng hepe. Tama siya at ako ang mali. Gagawin ko ho ang sinabi ninyo, sir. Tugon ko. Binago ng hepe ang paksa. Binanggit niya si Mike na lagi kong nakakausap at naging kaibigan. Nahihiwagaan ako sa sinasabi mong kapitbahay na nanunulso sa iyo. Kilala mo ba ang kanyang pagkatao? Aniya sa akin. Hindi ho, sir. Alam mo may kasong kinakasangkutan ang sinasabi mong Mike na nakablatter sa presentong ito. Hinalukay ko ang kanyang record kung saan sa bahay na sinasabi mo ang kanyang address. Ano ang kaso, sir? Parricide. Pinatay niya ang kanyang asawa. Ikinagulat kong sinabi ng sa akin ni Hepe. Hindi ko ho alam, sir. Mas lalo sigurong hindi mo alam kung nasaan na siya ngayon. Nangingiti niyang sabi sa akin. Nasaan ho, sir? 5 taon na siyang patay mula ngayon. Higit na nagpagulat sa akin ang sinabi niya ngayon. Tututol pa sana ako sa pakikipag-argumento sa kanya. Pero isang larawan ang ipinakita niya sa akin mula sa police record. Siya ba at ang Mike na tinutukoy mo ay iisa? Hindi na ako nakakibo. Ang larawang ipinakita niya sa akin, ang Mike nga na nakakausap ko. Huwag ninyong sabihing multo na lamang ni Mike ang nakita ko at nakausap. May alin lang ang sabi ko. Well, ikaw lamang ang nakakaalam, Elijah. Pero parang ibig ko na rin maniwala. Bakit, sir? Ipinakita sa akin ni Hepe ang basyon ng bote ng alak at 2 baso na nakita ng inutusan itong pulis sa abandonadong bahay. Nakilala ko kung kanino iyan. Iyon ho ang ginagamit naming baso at iniinuman ng alak ni Mike, sir. Napapailing na lamang ang Hepe matapos ibigay sa akin ang naturang baso at bote ng alak. Humingi ako ng tawad kay Rufina. Muli kaming nagkasundo. Hindi ko na uli nakita ang aking kapitbahay na si Mike dahil lumipat na kami ng ibang bahay. Ayoko nang maulit ang naganap sa buhay namin na muntik nang masira. Napag-alaman ko na malupit pala sa asawa si Mike at si Loso. Muntik na akong ipahamak ng isang multong sulsulero. Kapag naaalala ko siya, naninindig na lamang ang balahibo ko. Sa ngayon ay katuwang ko na ang asawa ko sa aming maliit na negosyo. Nagtayo kami ng karinderya at ako ang kusinero. Napag-aaral namin ang aming anak sa kolehiyo at maganda naman ang mga